si Manila City 3rd District Representative Joel Chua. Kong Chua, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño. Live na po tayo, DWIZ. Hi, good morning. Hi, good morning, John, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Po, kasama po natin Kong si Jopel Peleño. Hi, Jobel. Magandang umaga rin. Good morning. Alright. Una-una sa lahat, unang katanungan po, Congressman Chua, kamusta na po ang preparation ng contingent ng Kamara kaugnay sa impeachment proceeding laban kay VP Sara? Kong? Well, tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda at sa ngayon, pinag-aaralan namin na maigi ang kaso at kinakalap ang lahat ng mga posible pang mga additional evidence na isasama po namin dito. Po, kahapon po, with your indulgence, Congressman Chua, na-interview po namin ng isa sa framer po ng Constitution na si Attorney Christian Monsod. At isa po sa binanggit niya na bukod po sa Senado, mukhang quote-unquote, may sablay din po ang Kamara, ang part ninyo, kaya naantala itong prosesong ito, Congressman Chua. Any reaction on this? Actually, ako madalas ko pong sinasabi kasi iba po talaga ang sitwasyon ng Kamara sa Senado. Kasi sa Kamara po, kami po yung nagbi-build up ng case. Siyempre, hindi ka naman po pwede mag-file ng kaso na sa tingin mo naman ay mahina. At saka, siyempre, iniwasan din po namin na masama po kami sa 1-year ban rule. Opo. Yun nga po yata yung binabanggit ni Attorney Monsod na kaya po nagkaroon ng ganong sablay dahil parang inupuan or naupuan na tumagal po sa Kamara itong itong prosesong ito. Ang nakalagay po kasi sa aming rules ay dapat po may 10 session days para ito po ay masama sa agenda. Ito naman po ay pumasok. So, session number 27, at nung ito po ay final namin sa Senado, nasa session 36. Kaya pasok naman po kami sa bilang na nire-require po sa rules. Kung binabanggit din po kasi ni Attorney Monsod kahapon na parang lumalabas na parang pang-apat na ata na impeachment. Yung impeachment Complaint. na ito na isnimite po ninyo. So sa inyo po bang pananaw pang-apat ito o dapat itong bilangin as isa lang as one kasama nung tatlo pang impeachment complaint na naunang inihain po ninyo? Kasi kung titingnan po natin, ang sinasabi po sa rules, kailangan para makonsider na impeachment complaint, kailangan may filing at kailangan na-refer ito sa committee. Yung po ng tatlo, hindi naman po ito na-refer sa committee. At ito naman po sa ika-apat na sinasabi po nila, ay ginawa po namin dyan, ay ginawa namin yung isang option, yung house action, which is yung file po ng 1/3 vote. At pag nag-file ka po ng 1/3 vote, pwede na po ninyo itong idiretso sa Senado. At yun po yung aming ginawa. So, bali ang nangyari, sir, filed as one yung apat na impeachment complaint. Tama po ba, Conchua? Hindi po namin may kukonsider na kompleto yung elemento dun sa unang tatlo. Bali sa akin po, sa akin pananaw, ito lamang po talaga yung impeachment complaint. Okay. At hindi rin po kayo agree sa pananaw na mukhang yung pang-apat inihabol nyo lang at in-railroad nyo para ika ngay huwag abutan ng pagbabakasyon ng dalawang kapulungan. Kasi kung titignan po ninyo, yung unang impeachment complaint na final, ang laman po nito ay 27 articles. Apo. Ngayon, kung ito po idadaan pa po namin sa Committee on Justice at idadaan sa committee hearing, sa proseso, tapos na po yung 19 Congress, hindi pa po tapos yung committee hearing. At yung dalawa naman po na final, yung pangalawa at saka yung pangatlo, sobrang iksi naman. Kaya ang ginawa po namin, pinag-aralan namin at kung ano po yung sa tingin namin na tama, which is ito nga po, yung final po namin sa Senado, ito lang po yung aming final. Ito po ay ang laman po nito ay 7 articles.
Okay. So kumbaga, pinili nyo yung pinaka talagang tatayo at pinakamatibay, yun po yung i-final nyo sa Senado. Tama po ba, Kong Chua? Tama po. Tsaka, John, you have to consider, ang pinag-uusapan po natin ay 306 congressmen. Hmm. So, kailangan, siyempre, ang imamaster kasi namin boto dito is 1/3 eh. Opo. So, kailangan may 102 ka na nag-agree doon sa impeachment article na isasamp namin. Pero in this case, more than sa 1/3 po ang nakuha niyo, di po ba, Congressman Chua? Tama po kayo. More than 2/3 pa nga kung Po. titignan po natin. Opo. Sabi bang overwhelming yung support, Congressman Chua? Yes, overwhelming po. Alright. May binabanggit din po ang veteran election lawyer na si Romy Macalintal na sa pagkakaalam niya po sa batas, pagkatapos ng 19th Congress, nagkaroon ng botohan, magiging 20th Congress na ang dalawang kapulungan, mukhang iba na raw po dapat ang kung magiging iba ang composition ng Senado, dapat i-refile dahil hindi raw po pwedeng itawid yung 19th Congress sa 20th Congress na may kaugnayan sa impeachment, Congressman Chua. Ang stand po kasi namin dito, ang Senado po ay continuing body. Kaya ito, kung matitignan po ninyo, may 12 nga po na matitira. So, kung ito po ay matutuloy sa 20th Congress at hindi matatapos sa 19th Congress, paniniwala po namin dito ay tuloy-tuloy. In fact, naglabas nga rin po ng kautusan ang ating Senate President at pinaghahandaan din po nila na ito po ay tumawid sa 20th Congress. So ito'y pagpapakita lamang na nire-recognize nila na ito po ay magtutuloy-tuloy sa 20th Congress. Kung may lumabas na ulat na may nangangalap na ngayon ng 1 milyong lagda para hikayatin si Senate President Jesus Escudero na simula na yung impeachment trial. May update po ba kayo kung nasaan na ngayon o kung nakumpleto na po yung 1 milyong lagda na naghihimok nga po sa Senado na simula na ito pong trial? Hindi po ako privy dyan. Hindi ko rin po alam kung sino po ang nagpapakalap niyan. Basta kami po, dito po sa prosecuting team ay naghahanda lamang po kami dito po sa impeachment. Po. Pero kayo po ba'y agree doon sa sinasabing after na ng eleksyon, ituloy talaga itong prosesong ito, Congressman Chua? Yung po yung talagang paninindigan ni Senate President Escudero. Siyempre, with all due respect sa ating Senate President, kami po talaga mas gusto namin na sana po agaran po itong masimulan dahil may mga concern din po kami kagaya po ng mga pangangamba ng mga testigo po namin. Dahil kung ito po ay mas tatagal pa, mas malalagay pa po sa peligro ang kanilang mga buhay at saka hindi mo po maalis na mas magkakaroon po sila ng anxiety at mas hahaba pa po yung kanilang pag-aagam-agam. May binabanggit din po na kung sisimulan na ngayon, according to sa word na forthwith, March 15 kaya pong tapusin. Agree ka po ba doon, Congressman Chua? March 15 parang hindi naman po yata posible kasi bibigyan pa po ng pagkakataon na sagutin yung ating impeachment complaint. Yun po kasi ay parte ng due process. At pagkatapos po nun, siyempre maghahanda pa po ng mga depensa at yung mga prosecutors. So magkakaroon pa po ng trial. So tingin ko bago po siguro matapos ang June, yan, posible po. Right. Pang question, bagamat kangay sinasabi ng iba na sino maging composition ng prosecution team. Question, Congressman Chua, if ever lang sa hindi inaasahan, yung composition ng prosecution panel ng Kamara, hindi lumusot sa susunod na sa May elections.
May kahalili po ba kayo? Well, depende po kung sino po yung magiging mga kongresista sa susunod na session. So, yun po yung magiging kahalili. Kasi dapat po dyan abogado. Po. Kung talagang requirement, dapat abogado. Tama po ba? Yun po yung natin, preferred. So, based po sa binanggit po ninyo, Kong Joel, binanggit po ninyo na continuous naman po yung duty po ninyo kahit na magkaroon ng bagong composition, yung prosecution team at yung Senate, yung impeachment judges na tatayo sa impeachment trial. Ibig sabihin, so kahit na pumasok ang 20th Congress, po pwede pa rin ituloy, po pwede pa rin gawin ang impeachment trial. Wala pa rin mababago doon. Tama po ba? Ano pong ibig niyo siya? Kahit may iba po yung composition ng mga senador at congressmen, ng yung ba mga yung ibig niya congressman, sabihin? yes. Opo, opo. Yun po yung ibig niya sabihin. Tuloy-tuloy Kahit lang sino po. na yung mga bagong halal na pumasok sa Senate at Congress, magiging tuloy pa rin yung talagang unang prosesong sinimulan. Tama po kayo. Right. Okay. Sa inyo pong pagkakataon, Congressman Chua, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa atin po mga kababayan. Go ahead. Sa amin naman po, ito naman ay ginagawa natin ay ating constitutional duty. At ang issue po dito ay accountability at transparency. At yun po ay makakaasa po ang ating mga kababayan na ito po ay ating i-maintain dito po sa level po ng Kamara. Alright. With that, Congressman Chua, naging suwi ka na rin ng himpilan at programang ito. Maraming salamat sa pagkakataon. Good morning, good luck at salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Alright. Mga kabalitaktakan, si Manila 3rd District, Representative Joel Chua, isa po sa prosecution team ng Kamara sa impeachment complaint at impeachment trial laban po kay VP Sara. Thanks for watching. Ito po ang Aliw Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.